Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nitong mga nagdaang araw, no, lalo na nitong nakaraang taon, ay napakaraming pinagdaan ng problema nitong Toyota. Dahil nga doon sa naging issue dito sa Daihatsu. Ang good news po dito mga kapatid, dito po sa atin sa Pilipinas, wala man ni isang mga sasakyan ang naapektuhan nitong problema na nangyari po sa Daihatsu at sa Toyota. Kasi nga po, yung 88,123 units na yon na naapektuhan nitong issues na to, yun ay dinala dito sa Thailand at sa Malaysia. Kaya kung makikita nyo po, dito sa Indonesia ay walang nakarating nung mga sasakyan na yan na mayroong issues nga sa Daihatsu. At sinabi po ng Toyota Motor Philippines, lahat po ng units na nandito sa Pilipinas na mga Toyota ay inaangkat po mula po dyan sa Indonesia. Hindi po naapektuhan ng mga issues na to lahat ng mga sasakyan na nandito sa Pilipinas na Toyota, yung mga sinabing mga models doon na nagkaroon ng issues. At para po malaman nyo ang mga bagay tungkol dito, narito po ang website po ng Toyota at inyo po itong i-search ang mga issues po na ito. At sinabi rin po nila na ito na mga problema na to ay hindi naman yung problema na kailangang i-recall yung mga sasakyan dahil ayon sa kanila, ito ay certification procedure issue lang. Wala pong problema yung mga units. Pero ang maganda nga po doon, ang good news doon, ni isang units po ng mga binanggit na sasakyan na yan, wala pong nakarating dito sa Pilipinas dahil nga po, yung mga units na yan ay inaangkat natin dito sa Indonesia at hindi po sa Thailand at sa Malaysia. Not only the Lexus brand, but also the Toyota lineup. So let's take a look at the ultra-versatile FT3E. Mga kapatid, Toyota na naman. Ito ang isang magandang issue. Matagal ko na po itong hinihintay. Dahil nung hindi nga po naglalabas ng electric vehicle, itong Toyota, parang nawala na rin po akong ganang mag-vlog tungkol dito sa mga electric vehicle. Dahil aaminin ko po sa inyo, Toyota lover po itong inyong lingkod. At nang makita ko po yung mga bagong konsepto at bagong mga models ng sasakyan nitong Toyota, sa Europe nila ipinakita ito, naku po, muli na naman po tayong nabuhayan ng loob para mag-vlog po ulit ng mga electric vehicles. So ito ang isang napakalaking good news mga kapatid. Ipinakita ng Toyota dito sa mga European executives at 300 na mga media personalities yung kanilang mga bagong sasakyan. Sabi nga natin, inilaunch nila itong mga battery electric vehicle ng Toyota at yung kanilang mga hydrogen-powered vehicles. Kenshiki or Insight, yan po ang sinasabi ng Toyota. Sila ay nakapokus ngayon sa mga battery electric vehicles at sa hydrogen-powered vehicles. Ito po ang kanilang magiging estratehiya sa mga darating na panahon. Mga kapatid, ang prinsipyo ng Toyota pagdating dito sa carbon neutrality, yung mobility for all. Sabi po nila, by 2040, diyan sa Europe, ay talagang tutuparin na nila itong kanilang mga pangako na ito sa carbon neutrality. At sa buong mundo naman, ay sa 2050. We're on the right path to meet our global carbon neutrality commitment for 2050. At ito po ang gigiya sa kanila, ito ang magiging approach nila sa pag-develop ng mga bagong modelo at mga bagong konsepto ng kanilang mga produkto. Yan nga yung mga sasakyan. Mga kapatid, tulad ko, ang akala ko hindi gagawa ng maraming electric vehicles itong Toyota. Ang akala ko hindi sila makikipagsabayan. Pero dahil nga sa may pangako sila dito sa Europe na yun na nga, magkakaroon sila ng carbon neutrality. Ngayon, pagdating naman dito sa mga ibang bansa, pagdating dito sa ibang mga regions, ay mananatili po yung mga low and zero emissions mobility solutions. Kaya po mananatili na mayroon pa rin silang gagawin ng mga internal combustion engine. Ito na nga po yung mga hybrids. At yun nga po, meron ding mga hydrogen-powered vehicles. Sabi nga po ng Toyota, para walang maiwan dito sa journey, para po dito sa carbon neutrality.
Ipinakita po nila sa harap ng mga European executives at 300 na media personalities ang mga bagong modelo ng Lexus, yung mga bagong konsepto at nitong Toyota electric vehicles. Mga bagong disenyo at arkitektura nitong bagong mga modelo ng Toyota at pati nitong Lexus. At dito ay yung Gigacast na chassis. Itong Gigacast na chassis na to ay casted na yung chassis na yon, wala na yung mga wine-welding, magaan siya dahil aluminum, titipid ang konsumo sa enerhiya. More driver engagement, more precision all round. All from a lighter, smaller and more aerodynamic structure. Japan is famed for ingenuity and engineering, and the key to achieving these breakthroughs is component minimization and reduction, from battery height to HVAC to motors to steer-by-wire. Malaki po ang matitipid pagdating sa production at ito po ay pangunahing ginagamit nitong mga electric vehicle. Kasi nga po mga kapatid, napakabigat po ng mga baterya ng electric vehicle. Halos yung buong flooring ng sasakyan ay mapupuno ng mga batteries yun. Kaya po dapat mapagaan yung body naman nito at yung mga chassis. Kaya po halos lahat doon ay aluminum na, pati yung body nito. At ipinagmalaki din po ng Toyota itong tinatawag nilang ARIN operating systems. Ito po ay tinulad nila sa Kaizen na continuous improvements. Sa mga darating po nating mga vlogs ay ipapaliwanag po natin sakto itong ARIN na to sa isang vlog natin. Kaya mahaba po kasi masyado to. Kaya sa susunod na vlog po natin ay ipapaliwanag po natin ano po ba itong ARIN. Ang mga nakaka-excite na lineup of future Toyota and Lexus battery electric vehicle na kanilang ipinakita sa Kenshiki na ilalabas na sa Europe ay ang Lexus LF ZC, Toyota FT SE, Toyota FT 3E, Toyota Sport Crossover Concept, at ang Toyota Urban Crossover SUV Concept. Sa Europe, sinabi po ng Toyota na pagdating ng 2040 ay full carbon neutrality na po sila. Ibig sabihin, pati yung mga planta nila doon, lahat yung mga gawaan nila doon, carbon neutral na po sila. Ngayon, sabi po nila habang naghihintay ay ipagpapatuloy po ng Toyota ang pagbibigay ng mga teknolohiya kung paano po mapapababa yung carbon. Kasi po ngayon sa karamihan po ng mga mayayamang bansa ay nagkakaroon na po sila ng mga pamamaraan para po makapture yung carbon. At ipagpapatuloy din daw po nila ang paggawa ng maraming mga zero emissions ng mga sasakyan. 2024 ngayon. Sabi ng Toyota Motors sa Europe, ilalabas nila yung 15 iba't ibang uri ng mga zero emissions ng mga sasakyan diyan sa Europe. At ito po ang nakaka-excite dahil kapag naman inilabas na ng Toyota Motors Europe itong mga iba't ibang uri ng mga sasakyan na yon, siguradong may mga lalabas na rin po na mga sasakyan papunta rito sa iba pang mga bansa. Lalong-lalo na dito po sa Asia. Mga kapatid, dahil sa mga magagandang developments na ito, na nangyayari dito sa Toyota, ngayon ay masasabi natin na wala nang atrasan itong electric vehicle. At nangako po sila dito sa mga European executives at pinakita nga nila doon sa 300 na media personalities yung kanilang insight. Yan, yung Kenshiki. Kaya darating ang panahon po, by 2040, wag na po kayong umasa na dadami pa yung mga internal combustion engine na yan. Kasi po, wala pong nabanggit dito na ipagpapatuloy pa po nila itong paggamit ng mga fossil fuels, yung mga diesel at gasoline, pagdating po doon sa kanilang mga i-develop na mga produkto. At ang sabi nga po nila, gagawa sila ng maraming zero emissions na mga vehicles. Mga kapatid, kung meron mang mga hybrid pa na gagawin ng Toyota, yung electric, tapos yun nga, gasoline, at plano nga nating tumingin itong bago nilang Innova na hybrid na CVT. Kasi natutuwa ako at ang ganda-ganda po kasi ng itsura. Pero asahan nyo, by 2040, sinabi naman po nila ay full carbon neutrality na po sila. Kaya po, pag sinabing gagawa sila ng mga sasakyan na zero emissions, hindi na po yun hybrid. Wala na po yung hybrid doon. Kasi ang hybrid po ay meron pa rin po siyang carbon dioxide emission dahil gumagamit pa rin po yun ng gasolina. So ngayon, yan ang aabangan natin, itong mga magagandang developments na ito ng Toyota. At mga kapatid, nako siguro, sa dami po ng mga sasakyan na pwedeng i-develop nitong si Toyota,
kung makikita nyo po yung mga series ng kanilang mga sasakyan, yung mga maliliit, sigurado po, halos karamihan yan ngayon ay magdi-develop sila ng maraming mga electric vehicles niyan. May pantapat na po tayo dito sa mga ginagawa ng China. A true car lover's BEV, the FT-SE. Ngayon, ito po ang kasagutan doon sa mga nagtatanong noong araw na hindi sasama ang Toyota dyan, ayaw ng Toyota yan. So maraming mga lumabas na ganong mga issues. Pero ngayon, eto na, sinabi na ng Toyota, kaharap itong mga European executives, pati itong 300 media personalities, at ipinakita nila yung mga kanilang mga ginawang sasakyan. So ngayon po mga kapatid, kung meron man tayong pagtitiwalaan na electric vehicle, ay number 1 na po na pagtitiwalaan natin itong Toyota dahil tinignan muna nila lahat yung naging problema nitong mga nag-produce nitong mga electric vehicle na to. At nandoon na rin sila sa gigacasting nitong kanilang chassis. Kasama na dun yung ilang portion ng body. So mapapagaan nila yung sasakyan, titipid sa enerhiya. At kapag po kasi ang Toyota ang mag-develop nitong battery electric vehicle na to, itong mga EVs na to, mawawala yung anxiety natin sa sa range. No, yung range anxiety. Karamihan po kasi natatakot bumili nitong mga electric vehicle na gawa ng China ay doon nga sa quality ng kanilang mga sasakyan. Pero si Toyota, hindi po yan gagawa ng electric vehicle na bagsak ang quality. Another problem na naman yan. So syempre, ang gagawin ng Toyota dito, lalo pa nilang pagbubutihin itong mga gagawin nilang mga bagong sasakyan na to, yung mga bagong konsepto na to, yung mga bagong modelo na to, dahil nga sa mga pinagdaanan nilang problema. So, ang maganda po doon, yung mga problema nga dumaan ay humuhubog ngayon at lalo pa nilang pagagandahin at pag-iinamin po yung kanilang mga produkto. Now, the future of mobility has never been more exciting. Not just because the cars are inspiring and fun to drive, but because as Toyota, we will never forget where we came from and what our purpose is. Toyota always has been and always will be dedicated to mobility for all. So yun mga kapatid, magsisimula na ulit tayong gumawa ng mga vlogs tungkol dito sa electric vehicle. Bakit kamo? Wala na po kasing atrasan to. Ito na si Toyota. Siya kasi yung dating shadow lang Parang hindi natin malaman, magbubuo ka ba ng electric vehicle mo? Sasama ka ba dito? Kaya nga may nagsasabi na wala, hindi totoo yan, hoax yan. Pero ngayon, ito na. Ayan na. Sumama na ang Toyota at sila ay nangako na by 2040 ay full carbon neutrality na po sila. So by 2050, kumpletong-kumpleto na po yan. Wala na pong mga internal combustion engine, wala na pong mga gagamit ng gasolina at ng diesel. So yan po ang paghahandaan natin. Relax lang muna tayo. Nakita nyo yung mga magagandang modelo, magagandang mga sasakyan na gawa ng Toyota, ipinakita nila dito sa mga European executives. So, mga ilang panahon pa ay makikita na raw to na umaandar diyan sa mga kalsada sa Europe. Pero siyempre, hindi naman papayag yung ibang mga mayayaman dito sa ibang mga bansa na kailangan makarating din po yan dito sa mga bansa na to na nagnanais na gumamit nitong mga bagong teknolohiya, bagong mga electric vehicles at hydrogen-powered vehicles ng Toyota. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat pong muli.